Maraming seniors ang nagtatanong araw-araw kung bakit kahit sapat ang tulog ay parang kulang pa rin ang lakas. Gigising ka sa umaga pero pakiramdam mo pagod ka na agad. May mga araw na parang wala kang gana gumalaw kahit wala ka namang ginawang mabigat kahapon. Kung nararanasan mo ito ngayon, pakinggan mo mabuti ang sasabihin ko dahil maaaring ang sagot ay nasa plato mo araw-araw. Hindi ito tungkol sa mahal na bitamina o imported na supplements. Hindi rin ito tungkol sa komplikadong diet. Ang pag-uusapan natin ngayon ay 5 simpleng prutas na ligtas kainin ng seniors araw-araw na napatunayang tumutulong sa lakas enerhiya at malinaw na pag-iisip. Mga prutas na madaling hanapin at kayang isama sa pang-araw-araw na buhay. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang paraan ng katawan sa pag-absorb ng nutrients. Dati kahit ano kainin natin ay may lakas pa rin tayo. Ngayon mas sensitibo na ang katawan. Mas mabilis mapagod, mas mabagal mag-recover, at mas madaling maubusan ng enerhiya. Kaya mahalagang piliin ang mga pagkaing hindi nagpapabigat sa katawan, kundi nagbibigay ng tuloy-tuloy na lakas. Unang prutas na dapat nating pag-usapan ay saging. Hindi ito ordinaryong prutas para sa seniors. Ang saging ay natural na source ng potassium na mahalaga para sa kalamnan puso at presyon ng dugo. Kapag kulang ka sa potassium, mas mabilis kang manghina, mas madalas sumakit ang katawan at mas madaling mangalay. Para sa seniors, ang isang pirasong saging sa umaga o tanghali ay sapat na para magbigay ng steady na enerhiya. Hindi ito biglang nagpapataas ng sugar kapag tama ang porsyon. Mas maganda kung kainin ito kasabay ng almusal o merienda para hindi bumagsak ang lakas sa hapon. Maraming matatanda ang nagsasabi na pagkatapos nilang gawing regular ang pagkain ng saging, mas bihira na silang makaramdam ng panghihina. Ikalawang prutas na ligtas at napakahalaga ay mansanas. May kasabihan na an apple a day keeps the doctor away at may dahilan kung bakit ito tumagal ng maraming taon. Ang mansanas ay may fiber na tumutulong sa digestion at may natural compounds na sumusuporta sa immune system. Kapag maayos ang digestion, mas maayos ang absorption ng nutrients. Kapag maayos ang absorption, mas may lakas ang katawan. Para sa seniors, mas mainam kainin ng mansanas na may balat basta siguraduhing malinis. Kung hirap nguyain, maaaring hiwain o gawing apple slices. Hindi kailangan ng asukal o dagdag na pampalasa. May mga seniors na nagsasabi na dati madalas silang bloated at madaling mapagod pagkatapos kumain. Nang idagdag nila ang mansanas sa araw-araw nilang pagkain, napansin nilang mas magaan ang pakiramdam ng tiyan at mas tuloy-tuloy ang enerhiya buong araw. Habang kumakain tayo ng tamang prutas, mahalaga ring tandaan na ang timing ay mahalaga. Hindi kailangang sabay-sabay kainin ang lahat. Ang layunin ay steady na supply ng nutrients, hindi biglaan. Ang katawan ng senior ay mas gusto ang dahan-dahan at consistent. Ang unang 2 prutas na ito ay pundasyon pa lamang. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga prutas na tumutulong sa utak, sirkulasyon ng dugo at pang-araw-araw na sigla, lalo na para sa mga seniors na mabilis mapagod kapag naglalakad o gumagawa ng simpleng gawain. Kung ikaw ay umabot dito, gusto kong malaman. Ay comment mo ang salitang lakas araw-araw. Sa unang bahagi na pag-usapan natin kung paano nakakatulong ang saging at mansanas sa lakas at enerhiya ng seniors. Ngayon ipagpapatuloy natin ito dahil hindi sapat ang 2 lang kung ang goal natin ay tuloy-tuloy na sigla araw-araw. Maraming matatanda ang nagsasabi na kahit kumakain sila ng prutas ay parang hindi pa rin sapat ang lakas. Ang totoo, hindi lahat ng prutas ay pare-pareho ang epekto sa katawan ng senior. Habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang prutas na tumutulong sa sirkulasyon ng dugo at paghinga ng mga cells. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen ang nakakarating sa utak at kalamnan. Kapag sapat ang oxygen, mas malinaw ang isip at mas may lakas ang katawan. Dito pumapasok ang ikatlong prutas na ligtas kainin araw-araw ng seniors. Ang ikatlong prutas ay dalandan o orange. Maraming seniors ang umiiwas sa dalandan dahil akala nila ay maasim at nakakasama sa sikmura.
Ngunit kapag tama ang dami at oras ng pagkain ng dalandan ay isa sa pinakamahusay na prutas para sa enerhiya. Ito ay may vitamin C na tumutulong sa immune system at tumutulong din sa katawan na mas maayos gumamit ng iron. Kapag kulang ang iron sa katawan, mas madaling hingalin at manghina. Maraming seniors ang hindi alam na ang pagod nila ay may kinalaman sa mababang iron absorption. Ang dalandan ay tumutulong para mas magamit ng katawan ang iron mula sa pagkain. Isang maliit na dalandan sa umaga o tanghali ay sapat na. Hindi kailangan ng juice na may asukal. Mas mainam ang buong prutas. May isang lolo na nakausap ko na dati ay palaging hinihingal kapag naglalakad sa labas. Akala niya normal lang iyon sa edad. Nang gawing regular ang pagkain ng dalandan, napansin niyang mas kaya na niyang maglakad ng mas matagal nang hindi agad napapagod. Hindi ito instant pero consistent ang epekto kapag ginagawa araw-araw. Ang ikaapat na prutas na dapat pag-usapan ay papaya. Ito ay madalas nakikita sa hapagkainan pero hindi lahat ay alam kung gaano ito kahalaga para sa seniors. Ang papaya ay may enzymes na tumutulong sa digestion. Kapag maayos ang digestion, mas magaan ang pakiramdam ng katawan at mas may enerhiya. Maraming seniors ang nakakaranas ng kabag at paninigas ng tiyan. Kapag may ganitong problema ang katawan, ay mas nagiging sluggish o mabagal. Ang papaya ay natural na paraan para suportahan ang bituka. Isang hiwa o maliit na mangkok ng papaya sa umaga o pagkatapos kumain ay malaking tulong na. Bukod sa digestion ng papaya ay may bitamina na tumutulong sa kalusugan ng balat at mata. Kapag mas maayos ang pakiramdam ng katawan sa loob, mas ramdam din ang sigla sa labas. May mga seniors na nagsasabing mas gumaan ang pakiramdam nila sa buong araw, simula nang idagdag nila ang papaya sa kanilang routine. Ngayon mahalagang pag-usapan kung paano kainin ang mga prutas na ito nang hindi nakakasama sa blood sugar. Para sa seniors na may diabetes o high blood, mahalaga ang moderasyon. Hindi kailangang kumain ng marami. Ang sikreto ay consistency, hindi dami. Mas mainam na ikalat ang pagkain ng prutas sa buong araw. Halimbawa, saging sa umaga, mansanas sa tanghali, dalandan sa hapon, at papaya pagkatapos ng hapunan. Hindi ito required pero ito ay halimbawa ng balanced approach. Kapag sabay-sabay kainin ang maraming prutas, maaaring tumaas ang sugar, kaya mas ligtas ang paunti-unti. May mga seniors na natatakot sa prutas dahil sa sugar content. Ang mahalagang tandaan ay ang natural sugar sa prutas ay may kasamang fiber na nagpapabagal sa absorption. Hindi ito pareho sa refined sugar. Kapag tamang prutas at tamang dami, mas ligtas ito kaysa sa matatamis na snacks. Habang nagpapatuloy tayo, mapapansin mo na ang mga prutas na ito ay hindi lang nagbibigay ng enerhiya, kundi tumutulong din sa pang-araw-araw na galaw. Mas madali bumangon, mas kaya maglakad, at mas malinaw mag-isip. Ito ang tunay na layunin ng tamang pagkain para sa seniors. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang huling prutas na may malaking papel sa utak, memorya, at pangmatagalang lakas. Ito ang prutas na madalas maliit lang ang kinakain, pero malaki ang epekto sa katawan ng matatanda. Kung umabot ka dito, ibig sabihin, seryoso ka sa kalusugan mo. I-comment mo ang prutas para lakas. Sa mga unang bahagi na pag-usapan na natin kung paano nakakatulong ang saging, mansanas, dalandan at papaya sa lakas, enerhiya at pang-araw-araw na sigla ng seniors. Ngayon darating na tayo sa huling prutas na madalas maliit lang ang kinakain pero napakalaki ng epekto sa katawan, lalo na sa utak, memorya at pangmatagalang lakas. Ang ikalimang prutas na ligtas kainin ng seniors araw-araw ay ubas. Maraming seniors ang umiiwas sa ubas dahil iniisip nilang matamis ito at delikado sa sugar. Ngunit kapag tama ang dami at tamang oras ang ubas, ay isa sa pinakamalakas na prutas pagdating sa proteksyon ng utak at puso. Ang ubas ay may natural compounds na tumutulong sa sirkulasyon ng dugo, lalo na sa utak. Kapag maayos ang daloy ng dugo, mas malinaw ang pag-iisip, mas mabilis mag-process ang utak, at mas hindi madaling makalimot.
Maraming seniors ang nagsasabi na mas malinaw ang isip nila kapag regular silang kumakain ng kaunting ubas. Hindi kailangan ng isang mangkok. 5 hanggang 7 piraso ay sapat na. Mas mainam kainin ito bilang merienda sa hapon kaysa sa gabi. Sa ganitong paraan hindi nito naaabala ang tulog at mas nagagamit ng katawan ng nutrients habang gising pa. May isang lola na nagsabi na dati ay madalas siyang makalimot kung saan niya nilagay ang mga gamit niya. Nang gawing regular ang pagkain ng kaunting ubas, napansin niyang mas bihira na itong mangyari. Hindi ito himala kundi resulta ng mas maayos na sirkulasyon sa utak. Ngayon mahalagang pagsama-samahin sa isip ang 5 prutas na ito. Hindi ito diet na kailangang sundin ng mahigpit. Ito ay gabay para sa mas maayos na pagpili ng pagkain araw-araw. Ang saging para sa kalamnan at steady na enerhiya. Ang mansanas para sa digestion at immune support. Ang dalandan para sa sirkulasyon at paghinga ng katawan. Ang papaya para sa bituka at gaan ng pakiramdam. At ang ubas para sa utak at memorya. Kapag pinagsama-sama ang mga benepisyong ito, mas nagiging handa ang katawan ng senior sa pang-araw-araw na gawain. Mas madali bumangon sa umaga, mas hindi agad napapagod sa paglalakad. At mas malinaw ang pag-iisip kahit hapon na. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang consistency. Hindi sapat ang isang araw na pagkain ng prutas at aasahan agad ang resulta. Ang katawan ay parang halaman na kailangang diligan araw-araw. Kapag tuloy-tuloy ang tamang nutrisyon, doon lang makikita ang tunay na pagbabago. Maraming seniors ang nagsasabing akala nila normal lang ang palaging pagod. Akala nila bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang baguhin nila ang simpleng bagay tulad ng pagkain ng tamang prutas, napagtanto nilang marami pa pala silang kayang gawin. May lakas pa pala ang katawan kung bibigyan lang ng tamang suporta. Hindi mo kailangang baguhin ang buong lifestyle mo agad. Magsimula ka sa maliit. Pumili ng 1 o 2 prutas at gawing regular. Kapag nasanay na sa magdagdag, ang mahalaga ay hindi ka sumusuko at patuloy mong pinipili ang mas makabubuti sa katawan mo. Para sa mga seniors na may iniinom na gamot, mahalagang ipaalam na ang mga prutas na ito ay ligtas sa karamihan ng tao. Ngunit kung may espesyal na kondisyon tulad ng advanced diabetes o kidney problems, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor tungkol sa dami. Ang layunin ay makatulong, hindi makasama. Habang papalapit tayo sa pagtatapos, gusto kong ipaalala na ang lakas at enerhiya ay hindi lang galing sa edad. Ito ay galing sa araw-araw na desisyon. Sa bawat kagat ng prutas, pinipili mong alagaan ang sarili mo. Sa bawat tamang pagpili, binibigyan mo ng mas magandang bukas ang katawan mo. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng payo at gusto mong mas maraming praktikal na gabay para sa buhay matapos ang edad 70, huwag kang mahiyang manatili dito sa channel. Ang layunin natin ay tulungan kang mabuhay ng may lakas, dignidad at sigla araw-araw. Gusto kong marinig ang karanasan mo. Alin sa mga prutas na nabanggit ang madalas mong kainin at alin ang balak mong idagdag simula bukas? I-comment mo lang sa baba at basahin ko yon. Kung umabot ka dito hanggang dulo, ibig sabihin mahalaga sa iyo ang kalusugan mo. I-comment mo ang lakas hanggang ngayon